Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 546. Ang pakikilahok ng Hall of Souls. Muling bumangon ang katahimikan sa silid. Matagal bago si Xiaoyan, na nakaunawa sa sanhi at epekto, ay dahan-daang nagpakawala ng hangin. Mahina ang boses niya habang nagtatanong. Kumusta si Kuya? Kami ay hinahabol sa lahat ng paraan. Sa aming lakas, ang pag-alis ng Shao Clan ay hindi inaasahan kung ito ay magpapatuloy. Gayunpaman, ito ay maswerte na ang ilang mga reinforcement ay lumitaw sa isang kritikal na punto na nagligtas sa aming natitirang Shao Clan. Lumitaw ang kaligayahan sa maputlang mukha ni Xiao Li nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Mga reinforcement. Mayroon pa bang paksayon sa Jiama Empire na naglalakas loob na makipaglaban sa Mystic Cloud Sect? Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito habang nakakunot ang noo niyang pagsasalita. Ang reinforcement ay lumitaw sa madilim na itim na kagubatan. Noong una, hindi rin namin alam ang tungkol dito. Ibinunyag lamang ng mga dumating ang kanilang mga pagkakakilanlan pagkatapos na itulak pabalik ang mga humahabol. Ang taong iyon ay kilala mo rin. Siya ang matandang iyon na minsang sumunod sa tabi mo. Hai Badong. Old Hai. Bahagyang natigilan si Xiaoyan. Ang mukha ng isang matandang lalaki na palaging may malamig at walang pakialam na ekspresyon ay dahan-daang lumabas sa isip ni Xiaoyan. Tumanggo si Xiaoyan nang bigla siyang naunawaan. Itinago niya ang pasasalamat sa kanyang puso. Ang kabaitang ito ni Hai Bodong na kumilos upang iligtas ang mga labi ng Shao Clan ay napakahusay. Malamang na kailangang ibalik ito ng maayos ni Xiaoyan sa kabilang partido sa hinaharap. Maaaring malubhang nasugatan din si Kuya, ngunit maswerte na napanatili niya ang kanyang buhay sa tulong ng matandang iyon. Ang taong iyon ay tila may napakataas na posisyon sa loob ng Primer Clan. Sa makatuwid, ang mga natitirang miyembro ng Shao Clan na nakaligtas ay lihim na inilipat sa ilalim ng kanilang proteksyon sa isang lugar na hindi maaabot ng Mystic Cloud Sect. Ang lumilipad na magical beast na sinakyan ko papuntang Jianan Academy ay hiniram din sa Primer Clan. Kung hindi, sa aming kasalukuyang kakayahan sa pananalapi, makakalakad lang ako sa Jianan Academy sa aking mga paa. Gayunpaman, ang Black Corner region na ito ay talagang karapat-dapat na maging pinakamagulong lugar. Hihihi. Palihim akong sinaksak ng likod ng ilang beses sa panahong ito at muntik ko nang iwan itong munting buhay ko doon. Ang mga pinsalang ito ay nakuha rin mula sa Black Corner region. Ang mga taong iyon ay talagang kasing bisyo ng mga gutom na lobo. Mariing itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin. Personal niyang naranasan kung gaano kagulo at kadugo ang Black Corner region at natural na malinaw na naunawaan na si Xiao Li ay maaaring ituring na naglakbay ng 10,000 kilometro, umakyat ng mga bundok, at tumawid sa tubig upang makarating at ipaalam sa kanya ang tungkol sa hindi inaasahang pagbabago sa angkan ng Xiao. Mapait na ngumiti si Xiao Li at sinabing, sa kasalukuyan, ang Desert Metal Mercenary Company ay ganap na natapos. Ang Shao Clan ay medyo mas maganda ang kalagayan. Gayunpaman, ito ay nasa isang magulo na hugis. Ang lakas nito ay hindi na katulad ng dati. Kailangan nating mamuhay ng lihim at makipagpunyagi upang mabuhay habang nasa pintuan ng kamatayan. Hinawakan ni Xiaoyan ang kamay ni Xiao Li. Sinabi niya sa mahinang boses na may pinipigilang paghihiganti. Ikalawang kapatid, tiyak na ipaghihiganti ko ang utang na ito sa dugo. Kailangan natin itong natural na ipaghiganti. Pinilit ng Mystic Cloud Sect na ito ang ating Shao Clan sa ganitong paraan. Paano natin sasagutin ang mga elder na nakipaglaban hanggang sa kanilang kamatayan upang protektahan ito kung hindi natin papatayin ang matandang asong iyon na si Yunshan? Isang mali siya ang bumungad sa mukha ni Xiao Li habang nagsasalita siya ng may makapal na ngiti. Hanggat tayong tatlong magkakapatid ay nabubuhay pa, hahayaan natin ang Mystic Cloud Sect na magdusa ng malaking kabiguan. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Medyo lumawak ang puso niya. At least, walang nangyari sa kanyang kuya at pangalawang kapatid. Talagang hindi siya nang ahas na isipin kung mapapanatili ba niya ang kanyang pakiramdam ng pangangatwiran tulad ng ginawa niya ngayon kung ang kanyang nakatatandang kapatid at pangalawang kapatid ay mamamatay sa isang pag-atake ng Mystic Cloud Sect. Matandang pinsang Xiao Li,
Ayos. Ayos lang ba ang aking mga magulang? Biglang nagsalita si Xiaoyu sa gilid. May kasamang panginginig ang boses niya. Hihihi. Xiaoyu, lalo kang gumaganda pagkatapos ng ilang taon na hindi kita nakita. Nawala ang mali siya sa mukha ni Xiaoli habang tinitigan niya si Xiaoyu, na namumula ang mga mata. Saglit siyang nag-isip at medyo nahihiya na sinabi. Ayos lang si Tita Xiao, pero nawalan ng braso si Tito sa labanan. Lalong namula ang mga mata ni Xiaoyu. Gayunpaman, maswerte na hindi nangyari ang pinakamasamang sitwasyon na inaasahan ni Xiaoyu. Kaya naman, hindi gumuho ang sobrang tense niyang isip dahil dito. Tahimik siyang tumayo sa isang tabi pagkatapos bahagyang tumanggo. Pangalawa kapatid, dapat ay gumaling ka muna sa iyong mga sugat. Dapat ipaghiganti ang awayan ng dugo ng ating angkan, ngunit makasigurado ka na hindi ako magiging walang ingat. Kaya lang, umakyat ang dugo sa ulo ko kanina. Muling kumuha si Xiaoyan ng medicinal pill mula sa kanyang storage ring at iniabot ito kay Xiaoli habang mahina itong nagsasalita. Tinanggap ni Xiaoli ang medicinal pill at pinasok ito sa kanyang bibig ng walang kaunting pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay direktang tumitig kay Xiaoyan at sinabi niya sa malalim na boses, ang ibang tao ay maaaring maging walang ingat, ngunit hindi mo kaya. Ngayon, ikaw ang tanging pag-asa ng buong Xiao clan. Ang usapin ng pagkawala ni ama ay nangangailangan din ng iyong lakas. Ang iyong kuya at ako ay nagtataglay ng mga talento sa pagsasanay na mas mababa sa iyo. Maaari kaming mamatay, ngunit hindi mo magagawa. Kung ang anumang aksidente ay nangyari sa iyo, ang Xiao clan ay ganap na nangyari sa iyo. Bahagyang tumango si Xiaoyan habang nakangiti at tinapik ang kamay ni Xiaoli. Kinausap niya si Xiaoyu. Pwede mo bang alagaan muna ang pangalawang kapatid? Kailangan kong makausap si Zon-er. Sa sandaling sinabi niya ito, itinaas niya ang kanyang baba patungo kay Zon-er bago dahan-daang umalis ang dalawa palabas ng silid. Sabihin sa akin ang ilang impormasyon tungkol sa tinatawag na Hall of Souls. Sa iyong background, sa tingin ko dapat ay narinig mo na sila. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay muling naging madilim at solemne sa bubong habang siya ay nagsasalita ng walang pakialam kay Zon-er. Hall of Souls. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Agad na nagbago ang mukha ni Zon-er nang marinig niya ang pangalang ito na lumabas sa bibig ni Xiaoyan. Minsan ko silang nakilala ng nagkataon. Ang paraan ng pag-atake ng mga itim na anino na inilarawan ng pangalawang kapatid na lalaki ay halos kapareho ng ilang mga tao mula sa Hall of Souls. Sa palagay ko ay tiyak na may kinalaman sila sa bagay na ito. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Nakatitig ang kanyang mga mata kay Zon-er habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Sabihin mo sa akin. Medyo nag-alinlangan si Zon-er sa ilalim ng tingin ni Xiaoyan. Sa wakas ay ngumiti siya ng mapait at tumango. Inayos niya ang impormasyong may kaugnayan sa Hall of Souls sa kanyang isipan bago nagsalita ng dahan-dahan. Ang Hall of Souls ay isang napaka-misteryoso at kakaibang organisasyon sa kontinente. Ang pinakagusto nilang gawin ay maghanap ng mga espiritual na katawan sa buong kontinente. Pagkatapos nito, nakuha nila ang mga ito. Kahit ako ay hindi sigurado kung bakit gusto nila ng napakaraming espiritual na katawan. Ang organisasyong ito ay may mga bakas na nasa buong kontinente. Ito ay hindi inaasahan na sila ay makalusot kahit isang konserbatibong bansa tulad ng Jiama Empire. Ang Hall of Souls ay matagal nang umiral. Kaya naman, alam din nila ang maraming sikreto sa kontinente. Sa tingin ko, ang dahilan para hanapin nila ang Xiao clan ay dapat na nauugnay sa Toshi Ancient Gods Jade sa mga kamay ni Senior Brother Xiaoyan. Marahan na bamantong hininga si Zon-er. Mabilis siyang nagpatuloy. Ang piraso ng Toshi Ancient Gods Jade sa kamay ni Senior Brother Xiaoyan ay talagang bahagi lamang ng isang susi. May iba pang mga bahagi na naiwan sa ibang mga lugar ng kontinente. May bahagi ang aking angkan. Bukod pa rito, ang Hall of Souls na ito ay mayroon ding bahagi. Ang mga susi na ito ay naglalaman ng isang napakahusay na sikreto. Hindi ko rin alam kung ano ang eksaktong kahulugan ng sikretong ito. Ang tanging masasabi ko kay Senior Brother Xiaoyan ay kahit na ito man ang aking angkan o ang Hall of Souls,
pinahahalagahan nila ang mga susi na ito ng labis. Noon, para ipaglaban ang mga susi na ito, ang aking angkan ay nakipaglaban sa Hall of Souls. Bagamat sa wakas ay nanalo kami, hindi namin nakuha ang aming nais. Ngayong inatake na ng Hall of Souls ang Shao Clan, malamang na nakakuha sila ng ilang balita tungkol sa bahaging iyon ng susi mula sa hindi kilalang pinagmulan. Kung hindi, hindi sapat ang lakas ng Shao Clan para maakit silang kumilos. Ang hindi inaasahan ay kung paano naugnay ang Mystic Cloud Sect sa Hall of Souls. Mahinang sabi ni Zon-Er. Gayunpaman, mula sa sinabi ng pangalawang kapatid, ang matandang iyon na tinatawag na Hai Bodong ay nagawang ibalik ang mga taong humahabol sa angkan ng Shao. Mula rito, tila hindi talaga nagpadala ang Hall of Souls ng kanilang mga tunay na eksperto. Siyempre, ang aking angkan ay patuloy na nagmamasid sa kanilang mga kilos. Kaya naman, ang kanilang mga tunay na eksperto ay hindi maaaring umalis. Susi, ito na naman ang sampay na susi. Ang kamay ni Xiaoyan ay marahas na nabasag sa pader sa kanyang harapan habang galit na galit itong nagsasalita. Senior Brother Xiaoyan, alalahanin mo ang mga salitang sinabi ko sa iyo noong huling pagkakataon. Hindi mo dapat sabihin kahit kanino ang tungkol sa Toshi Ancient Gods Jade na nasa iyong kamay. Huwag mo ring sabihin sa nakatatandang pinsan na si Xiaoli. Kung hindi niya sinasadyang malik ang impormasyon, ang Hall of Souls ay susundan ka sa paraang walang katapusang buto. Isang hakbang pasulong si Zon-Er. Ang kanyang malambot na katawan ay idinikit sa katawan ni Xiaoyan habang hinihinaan niya ang kanyang boses at kinakausap ito ng seryoso. Mariin na itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin at pinagmasdan ang matikas na mukha na nasa tabi lang niya. Naamoy niya ang mahinang halimuyak na damaloy sa kanyang butas ng ilong habang ang kanyang mga kamay ay biglang yamakap, marahas na hinayla si Zon-Er sa isang yakap. Hindi niya nagawang itago ang pagsisisi na naramdaman niya sa kanyang puso sa harap ng taong pinakamalapit sa kanya. Paos ang boses niya habang sinasabi. Kung hindi ako kumilos ng bata at mayabang noon at gumawa ng kahit anong 3-year agreement kay Nolan Yanran, natatakot ako na baka hindi maging katulad ngayon. Hindi ko rin idinawit ang angkan hanggang sa masira ito, at hindi na kailangang paghiwalayin ang mga kamag-anak ko. Kung ang isang tao ay hindi kumilos ng walang kabuluhan, ang kanilang kabataan ay magiging walang kabuluhan. Xiaoyan Gege, hindi ka nagkakamali. Ang malambot at maamong pisngi ni Zon-Er ay nakasandal sa mga balikat ni Xiaoyan habang malumanay siyang sumagot. Ang kayamanan ay magdudulot ng kasakiman at magdudulot ng kapahamakan. Kahit na si Senior Brother Xiaoyan ay hindi sumalungat sa Mystic Cloud Sect, ang Hall of Souls na iyon ay maya-maya ay darating sa pintuan ng Shao Clan. Bukod dito, sa kanilang mabisyo na paraan, tiyak na lipulin nila ang lahat. Sa oras na iyon, ang Shao Clan ay maaaring dumanas ng malubhang pagkalugi o ganap na nawasak. Ang tanging bagay na magagawa mo ngayon ay palakasin ang iyong sarili. Gaya nga ng sinabi ng pangalawang kapatid. Ang paghihiganti ng angkan, at ang pagkawala ni Tito Xiaozan ay dapat umasa sa iyo. Ikaw ang kasalukuyang haligi ng suporta ng angkan ng Shao. Kung ikaw ay bumagsak, ang buong angkan ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong tumayo. Sa makatuwid, Senior Brother Xiaoyan, dapat mong tandaan na ang Shao Clan ay hindi pa bumagsak sa sandaling ito. Si Kuya ay kasalukuyang nasa Jiama Empire na namumuno sa natitirang mga miyembro ng Shao Clan. Hinihiling pa rin nila na bumalik ka. Ang malumanay na boses na lumabas na parang gamot na nakakapagpalakas ng lakas na naging sanhi ng puso ni Xiaoyan, na puno ng paghihiganti at layuning pumatay, na unti-unting mabawi ang dati nitong kailanawan at ningning. Ilang sandali pa bago tuluyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at lumanghap ng napakalamig na hangin. Niluwagan niya ang kanyang braso na nakayakap sa baywang ni Zon-Er. Kulang ang maislan at makisig na mukha na iyon ang nakakatamad ng ngiti na kadalasang walang ingat na nakasabit dito. Sa halip, nagkaroon ng karagdagang mahinang malamig na mahigpit. Sa sandaling ito, maituturing na si Xiaoyan na ganap na naalis ang kanyang sarili mula sa lamang ng kabataan sa ilalim ng dagok ng mga pagbabago sa angkan ng Shao. Ang isang tao ay talagang magbabago at lumaki pagkatapos makaranas ng isang pag-urong. Relax.
hindi na ako magiging walang ingat sa hinaharap. Babalik ako kapag mayroon na akong sapat na lakas. Sa oras na iyon, kukunin ko ang Misty Cloud Sect na bayaran ang lahat ng utang nito ng 100 beses. Hinawakan ng kamay ni Xiaoyan si Zhon'er maganda at malambot na mukha. Ang kanyang boses, gayunpaman, siksik, malamig, at madilim. Battle Through the Heavens. Kabanata 547. Plano ni Xiao Li. Dahil sa mga pinsala ni Xiao Li, hindi nagmamadali si Xiaoyan na bumalik sa Inner Academy. Sa halip, nanatili siya sa Outer Academy ng ilang araw. Sa panahong ito, ang mga pinsala ni Xiao Li ay hindi lamang mabilis na gumaling sa ilalim ng maraming mamahaling medicinal pill ni Xiaoyan, ngunit ang kanyang lakas ay tumaas din ng husto. Natural na sinuri ni Xiaoyan ang kasalukuyang lakas ni Xiao Li sa panahon na nagpapagaling ang huli. Siya ay kasalukuyang nasa tuktok ng klase ng Daoshi at maaaring lumagpas sa hadlang na iyon anumang oras, lumukso upang maging isang Daoshi. Medyo pinag-isipan ito ni Xiaoyan bago siya palihim na nagdagdag ng isang patak ng core-quenching body milk habang nagpapagaling si Xiao Li. Hiniram ang napakalaking enerhiya na ito, sa wakas ay nalagpasan ni Xiao Li ang Daoshi barrier gaya ng gusto niya, at ginawa ang unang hakbang sa pagsulong sa isang Daoshi. Bagamat ang mga sugat ni Xiao Li ay ganap ng gumaling at ang kanyang lakas ay lumago ng husto, ang kanyang buong aura ay walang alinlangan na naging mas madidilim at mas mahigpit kaysa dati pagkatapos na sumailalim sa napakalaking pagbabago. Medyo gumanda pa siya nang kaharap ang mga kamag-anak niya tulad ni Xiaoyan. Gayunpaman, nang makipag-usap siya sa isang tagalabas, ang makapal na malamig na kumikinang sa kanyang mga mata na kasing talas ng isang agila ay naging sanhi ng pakiramdam ng ibang tao na nakaupo sa mga karayom. Si Xiaoyan ay walang ibang solusyon patungkol dito. Imposibleng hindi magbago ng kaunti pagkatapos makaranas ng napakalaking sakuna. Ang problema na kasalukuyang kailangan niyang pag-isipan ay kung paano aayusin na manatili ang kanyang pangalawang kapatid na si Xiao Li. Ang Jianan Academy na ito ay kilalang akademya sa kontinente. Ang isang taong may kaduda-dad ang background ay hindi maaaring magpatuloy na manatili sa loob nito. Kung hindi niya hiniram ang katayuan ni Hu Jia at Wu Hao sa panahong ito, malamang na may mga miyembro ng law enforcement unit ng akademya na darating para paalisin si Xiao Li. Sinadya ni Xiaoyan na ipakilala si Xiao Li sa Jianan Academy. Kung tutuusin, medyo maganda ang training talent ng huli. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang pagbabagong ito, ang madilim at malamig na aura ni Xiao Li ay hindi angkop na manatili ng matagal sa akademya na may kalmadong kapaligiran. Bukod dito, sa karakter ng huli, malamang na hindi siya magiging masunuring estudyante sa loob ng akademya. Nang medyo masakit ang ulo ni Xiaoyan, nanguna si Xiao Li para hanapin siya. Ang desisyon na sinabi ni Xiao Li ay naging dahilan ng pagkatulala ni Xiaoyan. Gusto kong pumunta sa Black Corner region. Dinilaan ni Xiao Li ang kanyang bibig sa loob ng silid habang pinagmamasdan niya ang pagkatulala ni Xiaoyan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang malamig at mabagsik na mukha habang nagsasalita. Natuklasan ko na ang kapaligiran doon ay angkop na angkop para sa akin. Noong nasa Jiama Empire ako noon, palaging may pumipigil sa akin anuman ang aking ginawa. Sa kabilang banda, walang mga patakaran sa loob ng Black Corner region na iyon. Kaya't, maaari akong gumamit ng anumang paraan, kabilang ang mga walang prinsipyong bagay doon. Bagaman ang Black Corner region ay isang lugar na walang mga panuntunan, ito ay masyadong magulo. Ang isang taong mahina ay malamang na hindi magkaroon ng malaking pagkakataon na mabuhay ng matagal. Si Xiaoyan, na personal na nakaranas ng kaguluhan na iyon ay natural na ayaw payagan si Xiao Li na pumunta sa ganoong uri ng lugar. Kaya naman, ginawa niya ang lahat para hikayatin ang huli. Relax. Kahit anong sabihin ng isang tao, ako ay itinuturing na isang tao sa klase ng Daoshi ngayon. At saka, sa ganoong uri ng lugar, ito ay hindi na para bang ang isa ay dapat gumamit ng puwersa para sa lahat ng bagay. Ikinaway ni Xiao Li ang kanyang kamay. Nang makitang nag-aalangan pa rin si Xiaoyan, wala siyang magawang maglabas ng dalawang scroll, kung saan kumikislap ang isang kulay pilak na matingkad na kinang, mula sa bulsa ng kanyang dibdib. Sinabi niya, ito ay isang set ng isang kidlat na affinity na Chi method at isang Dao technique.
Ang antas nito ay sapat na upang maabot ang Middle Zuan class. Bukod dito, kung silang dalawa ay gagamitin ng sabay-sabay, ang kanilang lakas ay tataas ng maraming beses. Kahit na ang isa ay gumamit ng High Zuan class na Chi method at Dao technique, ang lakas ng pag-atake ay mahihirapang tumugma dito. Saan mo nakuha ito? Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito habang nagsasalita siya sa isang natigil ang boses. Ang isang Chi method ng klase na ito ay hindi lamang sa bihirang pagkakaugnay ng kidlat ngunit talagang isang set. Ang presyong ito ay isang bagay na kahit isang ordinaryong High Zuan Chi method ay mahihirapang itugma. Hihihi. Ito ay ibinigay ng babaeng iyon na si Zon Tumawa si Xiaoli. Pagkatapos ng maraming taon na hindi siya nakita, siya ay ganap na masunurin at masunurin sa iyo. Mas mabuting huwag mo siyang pababayaan. Maaaring lumaki siya sa angkan ng Xiao mula pa noong bata pa siya, ngunit hindi siya miyembro ng angkan ng Xiao. Sa tingin ko ay dapat mong malaman ito. Tulad ng inaasahan. Tumawa ng mapait si Xiaoyan at umiling. Kakakilala lang niya. Sino pa ba maliban sa babaeng iyon na si Zon ang maaaring kumuha ng ganoon kaalagang Chi method? Automatiko ring binaliwala ni Xiaoyan ang mga huling salita ni Xiaoli. Ang kasalukuyang siya ay walang oras at kwalifikasyon para talakayin ang mga bagay na ito. Sa makatuwid, hindi ka dapat mag-alala kahit kaunti. Sa kidlat ko na Dao Chi at pagdaragdag nitong Chi method at Dao technique, kahit isang ordinaryong 4-star o 5-star na Dao Chi ay walang magawa sa akin. Napangiti si Xiaoli. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay nagtago ng kaunting uhaw sa dugo. Bukod dito, pareho tayong nagdadala ng paghihiganti. Kaya hindi ako basta-basta mamatay ng ganito. Pinag-aralan ni Xiaoyan ang mga mata ni Xiaoli. Matagal bago siya bumantong hininga. Naiintindihan niyang mabuti si Xiaoli. Hanggat ito ay isang bagay na napagpasyahan ng huli, magiging mahirap para sa kahit siyam na toro na hilahin siya pabalik. Kumunot ang noo ni Xiaoyan habang nagmumuni-muni saglit. Bigla niyang binaliktad ang kamay niya at biglang lumitaw sa kamay niya ang kakaibang dark black scroll. Matapos itong kuskusin ng mabuti, iniabot niya ito kay Xiaoli at mahinang sinabi. Ito ay isang Flying Dao Technique Scroll. Ito ay pinangalan ng Lightning Bat Sky Wings. Pagkatapos mong magsanay, magkakaroon ka ng kakayahang lumipad tulad ng isang malakas na dawang. Gayunpaman, ito ay lubos na nauubos ang iyong Dao Chi. Bukod pa rito, maliban kung ito ay isang napakahalagang oras kung saan kailangan mong tumakas, ito ay pinakamahusay para sa pangalawang kapatid na lalaki na huwag madaling ipakita ito. Ang pinagmulan ng bagay na ito ay makulimlim. Kung may makakilala nito, malamang na magdulot ito ng hindi inaasahang kalamidad. Ang Lightning Bat Sky Wings na ito ay isang bagay na nakuha ni Xiaoyan sa pagpatay sa junior sect leader ng Blood Sect noon. Minsan na itong nagpakita sa auction house at alam ng maraming tao na binili ito ng junior sect leader ng Blood Sect. Ngayong namatay na ang tao, malamang na ang mga taong iyon mula sa Blood Sect ay magpapadala ng taong pumatay kay Xiaoli kung ang ganitong uri ng maruruming bagay ay matukoy na nasa mga kamay ni Xiaoli. Para sa kapakanan ng kaligtasan ni Xiaoli sa Black Corner region, tahimik din na sinabi ni Xiaoyan sa kanya ang tungkol sa sikretong ito para maging maingat siya sa Blood Sect. Hihihi. Ito ay talagang isang magandang bagay. Puno ng saya ang mukha ni Xiaoli nang matanggap niya ang maitim na scroll. Hindi siya gaanong magalang habang isinilid ito sa bulsa ng kanyang dibdib. Agad siyang nagsalita na may madilim na tono. Relax, papansinin ko ang Blood Sect na iyon. Narinig ko rin ang tungkol sa kanila noong dumaan ako sa Black Corner region. Dapat kang pansamantalang manatili sa loob ng ilang araw na ito. Pipinuhin ko ang ilang medicinal pill para maprotektahan mo ang iyong sarili. Bahagyang tumango si Xiaoyan bago bahagyang nag-alinlangan habang nagsasalita. Hihihi. Sige. Malinaw ding naunawaan ni Xiaoli na nag-aalala si Xiaoyan sa kanyang paghahanap buhay sa loob ng Black Corner region. Sa makatuwid, malamang na ayaw siyang payagan ni Xiaoyan na umalis. Kaya naman, hindi tinanggihan ni Xiaoli si Xiaoyan. Marahang bumantong hininga si Xiaoyan. Isang mapait na ngiti ang ibinigay niya habang tinatapik ang mga balikat ni Xiaoli.
Agad siyang tumalikod at pumasok sa isang tahimik na silid upang simulan ang pagpino ng mga gamot na gamot. Upang mabigyan si Xiao Li ng pinakamahusay na proteksyon, natural na kailangan ni Xiao Yan na ihanda ang Dragon Strength Pill na maaaring makapagpataas ng pisikal na lakas ng isang tao sa loob ng maikling panahon. Kahit na komplikado ang mga sangkap na panggamot para sa Dragon Strength Pill na ito, si Xiao Yan ay nagkataon na may hawak ng 3 set ng medicinal pill na ipinadala sa kanya ni Elder Leo. Dahil hindi masyadong mataas ang tsansa ni Xiao Yan na magtagumpay sa pagpino ng Dragon Strength Pill, inimbitahan niya si Yao Lao na gawin ang refinement sa pagkakataong ito. Sa pagtulong ni Yao Lao, isang alchemist grandmaster, si Xiao Yan ay natural na nagkaroon ng masaganang pakinabang. Ang 3 hanay ng mga sangkap na panggamot ay matagumpay na lahat ay pinagsama-sama sa mga hugis ng tableta at kalaunan ay naging mga table task ng walang pagbubukod sa ilalim ng sumasayaw na makapal na puting apoy. Hindi agad tumigil si Yao Lao matapos tulungan si Xiao Yan na pinuhin ang Dragon Strength Pill. Malinaw niyang alam kung gaano kahalaga ni Xiao Yan si Xiao Li. Kung may mangyari kay Xiao Li sa Black Corner Region, ang taong ito ay maaaring maging ganap na mababaliw sa oras na iyon. Kaya naman, hindi nagpapahinga si Yao Lao habang pinapagana niya ang kanyang apoy matapos ilagay ang Dragon Strength Pill sa isang bote ng jade. Siya ay gumugol ng kaunting oras upang pinuhin ang isang batch ng iba't ibang mga medicinal pill na kabilang sa medyo mataas na antas. Ang mga panggamot na tabletang ito ay may iba't ibang kakaibang epektong panggamot. Bagamat hindi ito ordinaryong mga tabletang panggamot, nakakuha sila ng hindi inaasahang epekto sa ilang partikular na panahon. Ang puso ni Xiao Yan ay napuno din ng pasasalamat kay Yao Lao na gumugol ng malaking pag-iisip at pagsisikap sa kanyang pagpipino. Tahimik lang siyang nanunumpa sa kanyang puso na pagsasamahin niya ang Heavenly Flame sa lalong madaling panahon at tumulong sa pagpino ng isang katawan na maaaring tumanggap ng espiritu ng guro. Sa ikalawang araw, ibinigay ni Xiao Yan ang lahat ng medicinal pill na na-refine kay Xiao Li maliban sa isang Dragon Strength Pill na kailangan ni Elder Leo. Bukod dito, binigyan din niya si Xiao Li ng madilim na itim na storage ring sa ibabaw ng mga medicinal pill. Ang storage ring na ito ay may kumpol ng bone-chilling flame na binalot ni Yao Lao ng kanyang spiritual strength. Kung ang isa ay nakapagpapalabas nito sa isang kritikal na sandali, makakamit nito ang epekto ng pananakit sa kaaway. Gayunpaman, ang ganitong uri ng paraan ng pag-iimbak ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Bukod dito, magdudulot ito ng kaunting pinsala sa sariling espiritual na lakas. Kaya, ito ay maaaring ituring na isang panghuling trump card na nagpapanatili sa buhay ni Xiao Li maliban sa Lightning Bat Sky Wings. Tiningnan ni Xiao Li ang nag-aalalang ekspresyon ni Xiao Yan habang tinatanggap niya ang lahat ng bagay mula sa huli. Isang mainit na pakiramdam ang bumungad sa kanyang mga mata, na kadalasang puno ng maitim na kahigpitan. Malakas niyang tinapik ang likod ni Xiao Yan at ngumiti habang sinasabi. Munting Xiao Yan, pwede kang mag-relax, hindi matatalo ang iyong pangalawang kapatid sa sinuman sa mga bastos na iyon sa Black Corner Region pagdating sa pagiging mabisyo. Sa ating 3 magkakapatid, hindi kami maaaring basta na lang umasa sa iyo para sa lahat, di ba? Bahagyang tumanggo si Xiao Yan habang mahinang nagsalita. Ikalawang kapatid, mag-ingat ka. Maaari mo lang akong hanapin sa Jianan Academy kung may problema ka. Bukod pa rito, kung makikilala mo ang Law Enforcement Unit ng Jianan Academy, maaari mong sabihin sa kanila ang pangalan ni Wu Hao. Magsisiguro ka. Paminsan-minsan ay magpapadala ako ng isang tao upang bigyan ka ng isang sulat at hayaan kang malaman kung nasaan ako. Tumanggo si Xiao Li. Ang kanyang katawan ay tumayo ng tuwid saglit habang nakaharap at kumaway kay Xiao Yan gayon din kay Zhon Xiao Yu, at sa iba pang nasa likod. Pagkatapos nito, bigla siyang tumalikod ng hindi nakaramdam ng pag-ayaw na humiwalay habang naglalakad siya palabas ng gate ng akademya, patungo sa malayong lugar na puno ng kaguluhan. Senior Brother Xiao Yan, hindi ka dapat masyadong mag-alala. Sa karakter ng nakatatandang pinsan na si Xiao Li, siguradong magkakasundo siya sa Black Corner Region na iyon. Sa susunod na makita mo siya, ang pangkat na itinatag niya ay malamang na higit pa sa pants gate mo. Malumanay na nagsalita si Zhon na nakangiti habang nakatingin sa mga mata ni Xiao Yan na nakatingin kay Xiao Li na umalis. Hihihi. Zhon
maraming salamat. Tumayo si Xiaoyan sa pasukan ng akademya at tinitigan ang likod ni Xiaoli na unti-unting lumabo. Makalipas ang mahabang panahon, nagpakawala siya ng mahabang hininga at ngumiti kay Zun-Er. Ang pasasalamat na ito ay natural na pasasalamat sa kanya para sa tulong na ibinigay niya kay Xiaoli. Kailangan bang maging magalang si Xiaoyan gege kay Zun-Er? Sa huli ay hindi mo tatanggapin ang mga bagay na ibibigay ko sa iyo. Kaya't sa halip, sa nakatatandang pinsan na si Xiaoli lang ang maibibigay ko. Sabi ni Zun-Er na may matamis na ngiti. Ngumiti si Xiaoyan at tahimik na tumango. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa akademya habang nagsasalita sa mahinang boses. Tara na, oras na para bumalik tayo. Malapit na ang Strong Ranking Grand Competition. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makapasok sa top 10. Kailangan ko, Battle Through the Heavens. Kabanata 548. Maglagay ng stage at tumanggap ng mga hamon. Matapos ganap na ayusin ang usapin ni Xiaoli, sa wakas ay nakabalik na si Xiaoyan sa Inner Academy ng maluwag ang kanyang puso at naghanda para sa Strong Ranking Grand Competition na malapit nang dumating sa Inner Academy. Gayunpaman, nakipagkita rin siya kina Xiaoyu, Xiaomei, at Xiaoning bago siya umalis. Ngayon na ang Xiao clan ay dumanas ng napakalaking pagkatalo na may hindi kilalang bilang ng mga miyembro ng clan na namatay sa kamay ng Misty Cloud Sect at ng Hall of Souls. Si Xiaoyan ay mas malumanay kung ihahambing sa dati ng kaharap ang tatlong kamag-anak na ito na may kadugo sa kanya. Dahil sa kanyang karakter, natural na wala siyang pakialam sa ilan sa mga sama ng loob noong bata pa sila. Kahit anong sabihin ng isa, kabilang sila sa isang angkan. Bukod dito, walang alinlangan na mas madaling magbigay ng tiwala sa mga kamag-anak na may kaugnayan sa dugo kumpara sa mga tagalabas. Ang Inner Academy Qualifying Competition sa taong ito ay muling magsisimula pagkatapos ng isa pang kalahating taon. Sa pagkakataong ito, hindi mahirap para kay Xiaoyu na pumasok dahil sa kanyang lakas. Ito ay medyo mas mapanganib para kay Xiaomei at Xiaoning. Gayunpaman, ang ganitong uri ng panganib ay natural na hindi gaanong problema sa harap ni Xiaoyan na isang Tier 5 alchemist. Sa panahon na pinadalisay ni Yao Lao ang ilang medicinal pill na may misteryoso at kakaibang epekto, nakakuha din si Xiaoyan ng napakaraming formula na panggamot. Ang mga medicinal pill na ito ay maaaring hindi makapagbigay ng pagkakataon kay Xiaoning o Xiaomei na kunin ang kampyon ng sabay-sabay, ngunit hindi ito dapat maging napakahirap para sa kanila na makapasok sa top 50 hanggat ang kanilang swerte ay hindi masyadong kakilakilabot. Si Xiaoyan ay naging ganap na kalmado pagkatapos ayusin ang lahat ng mga bagay na ito. Nagpaalam siya sa kanilang tatlo bago muling sumakay sa isang griffon kasama si Zun-Er at ang iba pa para magmadaling bumalik sa Inner Academy. Sa oras na si Xiaoyan at ang iba pa ay nagmamadaling bumalik sa Inner Academy, wala pang 25 araw bago ang Strong Ranking Grand Competition ng Inner Academy. Habang papalapit ang engranding kompetisyon, ang paksa ng pag-uusap ng buong Inner Academy ay karaniwang napunta sa kompetisyon na ito na tinatawag na pinakamatindi at puno ng enerhiya na kompetisyon at para lamang sa mga eksperto sa Strong Ranking. Ang mga taong nakapasok sa top 50 ng Strong Ranking ay lahat talaga ang nangungunang tao sa loob ng Inner Academy. Ang isang away sa pagitan nila ay natural na nagtataglay ng isang mahusay na atraksyon sa mga mata ng maraming tao. Kaya, kahit na ang mga mag-aaral lamang na may mga pangalan sa Strong Ranking ang kwalipikadong maging kakompetensya sa ganitong uri ng engranding kompetisyon, hindi ito naging hadlang sa pagtutok at pag-asam ng mga mag-aaral ng Inner Academy para dito. Habang nagsimulang ipakalat ng lahat ang balita sa isa't isa sa halos nakakabaliw na paraan, ang kapaligiran ng buong panloob na akademya ay umakyat sa isang mataas na mas mataas kaysa sa huling 2 taon. Kung tutuusin, hanggat matagumpay na nakapasok ang isa sa nangungunang 10, matagumpay na magiging potensyal na elder candidate ng Inner Academy ang isa. Ang ganitong uri ng espesyal na katayuan ay karaniwang magpapahintulot sa isa na lumakad ng walang sagabal ng walang takot sa mga mag-aaral ng Inner Academy na ito. Ang mga elder at ang mga estudyante ay dalawang magkaibang pagkakakilanlan. Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang nakipaglaban hanggang sa mabali ang kanilang mga ulo habang nagnanais na gawin ang hakbang na iyon. Gayunpaman,
Ang malupit na pamantayang iyon ay naging dahilan upang tahimik na umatras ang karamihan sa mga tao. Siyempre, ang dahilan para sa posisyon ng isang Inner Academy Elder na labis na pinagnanasaan ay natural na hindi dahil ang isang tao ay maaaring kumilos ng matagumpay sa mga estudyante. Ang pinakamahalagang dahilan ay ang isang elder lamang ang may kwalipikasyon para makapasok sa pinakamababang antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Ang pakinabang ng Blazing Sky Chi Refining Tower, ang kakayahang itaas ang bilis ng pagsasanay ng isang tao, ay isang bagay na naranasan na ng mga tao sa Inner Academy. Kaya naman, natural na pinagnanasaan ng maraming tao ang kwalipikasyon na makapasok sa mga huling antas ng tore na hindi pinapayagang makapasok ng mga estudyante. Malamang na ang isang tao ay makakatipid sa oras na ginugugol ng isa upang makapasok sa klase ng dawwang kung ang isa ay nagsasanay doon. Siyempre, ito ay kung ang isa ay nagtataglay din ng ganoong talento. Kung tutuusin, ang pagtatangkang umabant sa klase ng dawwang ay talagang hindi isang madaling bagay kahit na ang isa ay may tulong ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Kaya naman, hanggat ito ay isang taong may kaunting kakayahan, siya ay magkakaroon ng matinding pagnanais para sa nangungunang 10 ranggo ng strong rankang. Ang posisyong iyon at ang espesyal na pagtrato ay sapat na upang ang isa ay ganap na maging isang malakas na tao. Bukod pa rito, dahil sa isyu ng kwalipikasyon na lumahok sa strong rankang na grand competition, ang Inner Academy ay kasalukuyang bumaba sa isang ligaw na alon ng paghamon sa isa't isa. Ang mga malalakas na tao na karaniwang nakabaon ang kanilang mga ulo at nagsanay ng masakit ay sumabog at naging isang magdamag na tagumpay sa sandaling ito. Sa ilang sandali, ang Inner Academy ay naging magulo. Ang nagniningas na mainit na kapaligiran ay umabot sa isang hindi pa naganap na kataas-taasan. Sa halos ligaw na mapanghamong pag-agos na ito, ang mga sunod-sunod na pangkat ng mga Dark Horse, na ikinagulat ng mga tao, ay lumundag sa walang tigil na paraan. Ang sumisikat na hitsura ng mga Dark Horse na ito ay natural at hindi maiiwasang nagdulot ng matinding kompetisyon para sa isang pangalan sa strong rankang. Sa maikling ilang araw na ito, maliban sa nangungunang 20 sa strong rankang na walang gaanong paggalaw, may mga tao sa huling 30 posisyon na pilit na hinahatak pababa ng mga tao na kadalasang nananatiling mababang profile araw-araw, na umaakit ng hindi mabilang na bilang ng mga tandang. Sa ganitong uri ng ligaw na alon, si Xiaoyan, na ika-34 na ranggo sa strong rankang ay malinaw na hindi nakayanan. Higit pa rito, marahil ito ay dahil nakainom siya ng isang medicinal pill sa panahon ng kanyang tagumpay laban kay Bai Cheng, ngunit ang mga sulat ng hamon na natanggap niya ay karaniwang 2 beses na higit pa kaysa sa ibang mga eksperto sa strong rankang. Maliwanag, lahat ng mga taong ito ay nag-iisip na tapakan ang ulo ni Xiaoyan at agawin ang kanyang kwalipikasyon para lumahok sa kompetisyon. Sa harap ng mga kawan ng walang tigil na hamon, tiyak na makakahanap si Xiaoyan ng dahilan para magtago dahil sa kanyang medyo tamad na karakter sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, marahil ito ay dahil sa pagbabagong naganap sa kanyang angkan ngunit si Xiaoyan, na medyo naging malamig, ay hindi inaasahang hindi tumanggi sa anumang hamon. Sa halip, ginulat niya ang lahat sa pamamagitan ng pagbuo ng sarili niyang fighting stage sa pasukan ng Pans Gate. Araw-araw, pipili siya ng 5 tao mula sa mga liham ng hamon at haharapin ang bawat isa sa kanila sa isang labanan. Ang mga pagkilos na ito ni Xiaoyan sa isang napakahalagang yugto ay natural na nagpasigla ng kaguluhan sa loob ng buong Inner Academy. Sa isang iglap, ang pasukan sa Pans Gate ay karaniwang na-block hanggang sa walang makadaan. Ito ang unang pagkakataon na si Xiaoyan ay hayagang tumanggap ng mga hamon matapos talunin si Bai Cheng at makuha ang ika-34 na ranggo sa strong rankang. Natural, mayroong isang hindi mabilang na bilang ng mga tao na dumagsa upang makita kung maaari niyang panatilihin ang isang lakas na katulad ng huling pagkakataon. Siyempre, natural na may mga taong may masamang hangarin na umaasa at sumumpa na si Xiaoyan ay lubos na matatalo sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa entablado ng pakikipaglaban. Sa kasamaang palad, ang mga may tiyak na pag-asa na ang maitim na kabayong si Xiaoyan ay matatalo sa ganitong paraan ay hindi makakamit ang kanilang pangarap. Ang huling resulta ng labanan ay ikinagulat ng mga nakapaligid na madla hanggang sa sila ay ganap na tumahimik. Ang yugto ng labanan ay isinagawa sa kabuuang 3 araw.
Mayroong 5 naghamon sa unang araw. 4 sa kanila ay 2-star Dowling at isang 3-star Dowling. Natalo silang 5. Mayroong 5 naghamon sa ikalawang araw. 3 sa kanila ay 3-star Dowlings at 2 ay 4-star Dowlings. Natalo din silang 5. Mayroong 5 naghamon sa ikatlong araw. Ang isa sa kanila ay isang 4-star Dowling, 3 sa kanila ay 5-star Dowlings at ang isa ay isang 6-star Dowling. Nagpatuloy ang laban mula umaga hanggang gabi. Lahat ng 5 ay natalo. Bukod dito, ang pinakamalakas na panghuli ay ang 6-star na Dowling ay nauwi sa malubhang pinsala. Hindi natalo si Xiaoyan kahit isa sa mga laban sa 15 laban sa loob ng 3 araw. Naupo siya ng mahigpit sa ika-34 na ranggo na ito sa strong ranking sa harap ng lahat. Tumaas pa ng kaunti ang ranking niya. Ito ay dahil ang huling 6-star Dowling ay nasa ika-31 na ranggo. Isang resulta ng pakikipaglaban na may kumpletong tagumpay ang bumulagta sa nakapaligid na mausisa na madla hanggang sa hindi sila nang ahas na maglabas ng kahit kay titing na kakaibang tunog. Sa sandaling ang katawan ng 6 na bituin na si Dowling ay bumagsak sa lupa sa labas ng arena, tanging ang parang kulog na ligaw na sigawan ng mga miyembro ng Pans Gate ang nagtagal ng mahabang panahon sa kalangitan ng gabi. Habang pinagmamasdan nila ang binata na nakasuot ng itim na damit na mukhang magulo at punit-punit pagkatapos makipaglaban sa isang buong araw, ang ilan sa mga taong orihinal na nagbigay ng liham ng hamon ay nagsimulang ilihis ang kanilang mga mata ng medyo may kasalanan sa ilalim ng mga tingin ng maitim na mga estudyante na kasing lamig ng gabi. Sa hindi malamang dahilan, ang estilo ng pakikipaglaban ni Xiaoyan nang makipag-away siya sa iba sa 3 araw na ito ay walang alinlangang mas mabangis kumpara noong nakipag-away siya kay Bai Cheng noon. Higit pa rito, dahil sa 5 matinding labanan sa bawat araw, hindi lamang naging sanay at matalas ang estilo ng pag-atake ni Xiaoyan sa paningin ng lahat, ngunit ang kanyang aura ay naging mas malakas din. Sa sandaling ito lamang nagkaroon ng biglaang pagkaunawa ang ilan sa mga may matalas na pag-iisip. Ang mga pagkilos na ito ni Xiaoyan ay hindi lamang dahil gusto niyang wakasan ang walang tigil na bilang ng mga hamon. Ang mas malaking bahagi nito ay marahil ang intensyon na humiram ng lakas ng iba para maasa ang sarili. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, lumilitaw na ang kanyang mga aksyon ay nakakuha ng isang mahusay na tagumpay. Sa ilalim ng mabangis na resultang ito ng pagkapanalo sa lahat ng 15 laban, hindi lamang wala ng sinumang nagbigay ng mga hamon sa kanya, iniisip na si Xiaoyan ay isang malambot na kabilang sa huling 30 ng strong ranking, ngunit ang lakas ni Xiaoyan ay umabant din ng husto. Ang ilan sa mga matatalas na mata ay naghinala pa na ang lakas ni Xiaoyan ay tila unti-unting nakapasok sa antas ng isang 2-star Dowling. Bagamat ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay matagal nang lumampas sa antas na ito. Ang nangungunang 30 eksperto ng strong ranking ay maaaring nakarinig ng kaunti tungkol sa pagkilos ni Xiaoyan sa pagbuo ng fighting stage at pagtanggap ng mga hamon, ngunit habang papalapit ang engranding kompetisyon, ang mga taong ito, na nagmamadali sa oras, ay karaniwang sumasailalim sa matinding pagsasanay sa lahat ng oras. Kaya, maliban sa 6 na bituin na si Dowling, walang ibang mga kalaban na mahirap harapin na mapunit sa yugto ni Xiaoyan. Kaya naman, pagkatapos ng pagtatapos ng ika-15 labanan, si Xiaoyan, na nakakuha ng 15 magkakasunod na tagumpay, ay hindi na nanatili sa yugto ng pakikipaglaban. Ang malamig niyang tingin ay bumaon sa kanyang paligid. Walang nang ahas na tanggapin ang kanyang tingin saan man ito dumaan. Kaagad, tumalikod si Xiaoyan at umalis. Naging maliwanag ang langit sa umaga ng ika-4 na araw nang ang mabangis na resulta ng labanan ng 15 sunod-sunod na tagumpay ni Xiaoyan ay dinadala ng iba't ibang alingawngaw. Kumalat sila sa buong Inner Academy na parang hangin. Sa isang iglap, ang pangalan ni Xiaoyan ay muling naging sentro ng atensyon ng buong akademya. Ang Pans Gate ay parang bangkang umaahon kasabay ng pagtaas ng tubig ng Xiaoyan. Ang reputasyon ng paksayon na ito ay nagsimula ng magpakita ng mga palatandaan ng mahinang paghabol sa mga nangungunang paksayon na itinatag ni Lin Shuya at ng iba pang mga eksperto sa tuktok ng strong ranking. Gayunpaman, kung paanong si Xiaoyan ay muling naging focus ng atensyon ng buong Inner Academy, siya, bilang pangunahing karakter, ay muling naglaho ng kakaiba.
Naging sanhi ito ng mga taong gustong magbigay-pugay sa nangungunang alchemist na ito ng Inner Academy at ang taong sumasakop sa ika-31 na ranggo sa strong rank ang na bumalik na may pagkabigo. Siyempre, mahirap panatilihing ganap na lihim ang anumang paggalaw. Ito ay lalo na sa Inner Academy na puno ng maraming uri ng tao. Kaya naman, hindi nagtagal matapos ang ilang mga tao ay hindi sigurado kung saan nagpunta si Xiaoyan, biglang kumalat ang balita sa paligid. Narinig ko na si Xiaoyan ay lumilitaw na napunta sa ika-6 na antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower upang magsagawa ng pag-iisa at magsanay. Battle Through the Heavens. Kabanata 549. Yao Sheng. Naglakad si Xiaoyan sa ika-6 na antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Pinagmasdan niya ang espasyo sa tore na mas bukas kung ikukumpara sa mga nakaraang antas. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sa ganitong uri ng kapaligiran at pagtrato, talagang karapat-dapat itong maging isang lugar na tanging ang mga nangungunang eksperto mula sa Inner Academy ang may mga kwalipikasyong makapasok. Medyo malaki ang espasyo ng ika-6 na antas. Ang mga batong pader sa tore ay dark pink ang kulay. Ang mga hibla ng kakaibang init ay lumalabas mula sa loob, na nagiging sanhi ng pakiramdam ng buong katawan ng isang nakaka-relax na mainit na pakiramdam. Maaaring maluwag ang lugar na ito, ngunit kakaunti ang mga tao kaya nakakaawa. Sinulyapan ito ni Xiaoyan. Ang malaking lugar na ito ay mayroon lamang ilang mabibilang na tao na nakatayo sa loob nito. Kung ikukumpara sa sitwasyon sa itaas kung saan mayroong dagat ng mga tao, walang alinlangan na may pagkakaiba na kasing lawak ng sa langit at lupa. Ang mga kondisyon para makapasok sa ika-6 na antas ay lubhang malupit. Kahit na ang ilan sa mga eksperto sa strong ranking ay hindi nagtataglay ng ganoong uri ng kwalipikasyon. Sa makatuwid, ito ay nasa loob ng dahilan na mayroong napakakaunting mga tao na naruroon. Binigyan lang ng tingin ni Xiaoyan ang lugar na ito ng magaspang na sulyap bago siya tumigil sa pag-aalinlangan at naglakad patungo sa malalim na rehiyon ng ika-6 na antas. Natural na pinagtibay ni Xiaoyan ang isang plano na magsagawa ng retreat sa pamamagitan ng pagdating sa ika-6 na antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower sa sandaling ito. Ang nalalapit na strong ranking grand competition ay nagdulot din sa kanya ng kaunting pagkabalisa. Maaaring dahil sa sakit at galit na dulot ng pagbabago sa kalagayan ng kanyang angkan na nagbigay daan sa kanyang aura na maabot ang rurok ng isang 1-star na Dowling. Bilang karagdagan, siya ay maswerteng nakalusot sa isang 2-star na Dowling sa 3 araw ng siksik na matitinding laban, nakaramdam pa rin siya ng matinding pressure na makapasok sa nangungunang 10 ng strong ranking na engranding kompetisyon sa loob ng lakas na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang nangungunang 10 ng strong ranking ay nasa tuktok ng klase ng Dowling. Sina Lin Shuya, Yan Hao, Liu Qing, at ang iba pa ay nagawa pang hawakan ng kaunti ang hadlang sa klase ng Dawang. Ang ganoong lakas ay sapat na upang makipaglaban sa mga pinuno ng ilang paksayon sa loob ng Black Corner region. Paanong ang isang ordinaryong eksperto sa strong ranking ay makapagbibigay ng kahit katiting na banta sa kanila? May halos 20 araw pa bago ang simula ng strong ranking grand competition. Ang plano ni Xiaoyan ay subukang itaas ang kanyang lakas hanggat maaari sa loob ng 20 araw na ito, dagdagan ng kaunti ang kanyang pagkakataong makapasok sa nangungunang 10. Ang lugar sa loob ng Inner Academy na maaaring makapagpapataas ng lakas ng isang tao ay natural na ang Blazing Sky Chi Refining Tower. Idinagdag ito sa dagdag na kwalipikasyon na kasalukuyang mayroon si Xiaoyan. Ang ika-6 na antas na ito ay natural na ang pinakamahusay na pagpipilian. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan patungo sa mas malalim na mga rehiyon. Habang naglalakad, medyo nagulat si Xiaoyan nang makitang ang mga silid ng pagsasanay sa ika-6 na antas na ito ay higit na katangi tangi kaysa sa mga nasa ika-5 antas habang ang bilang ng mga silid ay talagang nabawasan ng higit sa kalahati. Si Xiaoyan ay nag-isip ng kaunti tungkol dito para lamang magkaroon ng biglaang pagkakaunawa. Walang gaanong estudyante sa bawat batch na may mga kwalipikasyon para makapasok sa lugar na ito para magsanay. Kaya naman, hindi na kailangan ng maraming silid sa pagsasanay. Unti-unting pumasok si Xiaoyan sa lugar ng ika-6 na antas. Ang lugar na ito ay medyo malawak na pahingahan. Mayroong halos 20 ng mga figurine ng tao doon.
Ang lahat ng mga taong ito ay may pambihirang aura. Ang malalakas na hininga ay kumalat mula sa kanilang mga katawan at pinalibutan ang pahingahang ito. Maliwanag, ang lakas ng mga taong ito ay maaaring maranggo sa loob ng 30 nangungunang strong rangkang. Ang ilang pribadong pag-uusap ay biglang tumunog ng tahimik sa sandaling si Xiaoyan ay pumasok sa resting area. Maraming titig na tila kalmado, ngunit naglalaman ng matatalim na kislap. Sa wakas, huminto sila kay Xiaoyan na kakapasok lang sa lugar. Agad silang nagulat nang marinig ang mahinang boses na hindi sigurado. Two-star Dowling, kailan kaya makapasok sa ika-6 na antas ang isang taong may ganitong uri ng lakas? Ibinaba na ba ng Inner Academy ang pamantayan? Ang ilang mga tao tulad ng inaasahan ay nagsimulang magtanong ng mga ganoong katanungan. Kahit na si Xiaoyan ay may napakagandang reputasyon sa loob ng Inner Academy, bawat isang tao na maaaring tumayo dito ay may isang kilalang reputasyon sa loob ng Inner Academy. Marahil ay narinig na nila ang pangalang Xiaoyan, ngunit kakaunti sa kanila ang nakakita sa kanya. Kung tutuusin, sa karakter nilang baliw sa pagsasanay, bihira silang pumunta at magpapansin sa mga bagay na hindi masyadong nauugnay sa kanila. Kaya naman, nakaramdam sila ng kaunting pag-aalinlangan at pagtataka nang makita nilang si Xiaoyan ay talagang makapasok sa ika-6 na antas sa lakas ng isang 2-star na Dowling. Xiaoyan. Siyempre, parang hindi nakilala ng lahat si Xiaoyan. Hindi nagtagal pagkatapos lumitaw si Xiaoyan, isang nakakagulat ngunit pamilyar na boses ang tumunog. Agad na lumitaw ang figure ni Lin Yan sa paningin ni Xiaoyan. Napangiti si Xiaoyan nang makaharap si Lin Yan. Nagbigay siya ng walang ingat na pagbati. Ito ay talagang hindi inaasahan na nandito ka rin. Mukhang mayroon ka talagang napakaraming espesyal na pribilehiyo sa Inner Academy na ito. Magagawa mo talagang umakyat sa ika-6 na antas sa pamamagitan lamang ng lakas ng 2-star Dowling. Siguro kung ilan ang may inggit. Nakangiti si Lin Yan habang nagsasalita. Napangiti si Xiaoyan, ngunit hindi nagpahayag ng anumang puna dahil dito. Bata, nabalitaan kong nakalaban mo talaga ang 15 challenger at hindi man lang natalo sa isa sa kanila. Napakaswerteng tao. Dapat kang magdasal at magpasalamat na ang mga tunay na malalakas na tao ay nagsasanay ng buong kapitan sa panahong ito. Kung hindi, mula sa engranding paraan kung saan mo binuo ang iyong yugto ng pakikipaglaban, tiyak na may mga kasama kang mahirap harapin na bumagsak sa iyong yugto. Walang pakialam si Lin Yan sa pananahimik ni Xiaoyan habang tinatapik niya ang likod ng huli at nagsalita. Bagamat nagsasanay si Lin Yan sa loob ng Blazing Sky Chi Refine ng tower sa panahong ito, nakarinig pa rin siya ng ilang chismis tungkol sa nangyari. Ay, maswerte nga ako. Pero, naisip ko lang natapusin na ang walang humpay na bilang ng mga challenger. Kung tutuusin, kailangan ko ring magsanay, di ba? Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Ang iyong posisyon ay talagang medyo mahirap. Ako ay nanatili sa posisyon na ito sa loob ng 1 taon, ngunit hindi pa man lang nakatanggap ng kahit isang hamon. Ngumiti si Lin Yan at nagsalita sa paraang nakakatuwa. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Itinaas niya ito at iniwas ang tingin niya sa buong resting area. Marahil ay dahil sa sinigawan siya ni Lin Yan kanina ngunit medyo marami ang mga tingin na nakatingin sa kanya na medyo hindi nagtataka. Mukhang hindi sila masyadong pamilyar sa hitsura ni Xiaoyan, ngunit hindi sila pamilyar sa pangalang ito. Bagamat may kaunting sorpresa, naramdaman ni Xiaoyan na tila napakaraming tao ang tila interesado sa kanyang hitsura. Ang mga tao dito ay ang lahat ng mga taong mahirap pakitunguhan na sinabi ko sa iyo tungkol sa. Dapat ay tahimik kang maging mas maingat. Maaari mo akong tawagan kung mayroong sino mang darating at makahanap ng gulo sa iyo. Dito rin ako nagsasanay sa panahong ito at matagal nang hindi nakikipag-away sa sinuman. Araw-araw nangangati ang buto ko. Hindi masama kung makakapag-init ako bago ang grand competition. Nilaibat ng tingin ni Lin Yan ang buong paligid niya. Siya ay tahimik na pinalakas ang kanyang volume at karaniwang pinahintulutan ang lahat ng naruroon na marinig ang kanyang mga salita. Bahagyang kumaibat ang mga labi ng ilang tao sa sinabi ni Lin Yan. Gayunpaman, ang maliit na interes na lumitaw sa kanilang mga mata para kay Xiaoyan ay umatras ng kaunti.
Gaano man sabihin ng isa, si Lin Yan ay isang nangungunang eksperto na nireranggo sa nangungunang 10 ng strong rankang. Halos walang mga tao na nang ahas na saktan siya kahit na sa ika-6 na antas na ito. Maraming salamat. Tinapik ni Xiao Yan ang likod ni Lin Xiao ng marahan. Mukhang naintindihan na niya ang mga kilos ng huli at agad siyang nagpakawalan ng isang matamis na ngiti ng pasasalamat habang nagsasalita. Hihihi. Kung makati ang iyong mga buto, maaari kang pumunta at hanapin si Brother Liu Qing para maglaro. Nagkataon din siyang nagsasanay dito. Walang ingat na ikan-away ni Lin Yan ang kanyang mga kamay at magsasalita na sana nang biglang tumunog ang medyo madilim at banayad na boses ng lalaki sa lugar. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Lin Yan habang ibinaling niya ang kanyang ulo at itinutok ang kanyang mga mata sa isang lugar ng resting area. Malamig na ngiti ang sinabi niya. Inisip ko kung sino iyon. Si Beauty Yao talaga yon. Huwag mo nang gamitin si Liu Qing para pag-usapan ang mga bagay-bagay araw-araw. Kung makikilala ko siya sa grand competition, ako, si Lin Yan, ay hahampas lang ng walang pakialam. Kung may lakas ka ng loob, maaari kang pumunta at maglaro ng mag-isa. Sasamahan kita anumang oras. Sinundan ng tingin ni Xiao Yan ang paningin ni Lin Yan at tumingin sa ibabaw. Tanging 3 figure ng tao ang unti-unting lumilitaw. Ang una ay isang lalaki na may maputlang-pulang damit na medyo parang babae ang mukha. May kaunting pahiwatig ng pagkababae ang kanyang mga kilay. Bukod dito, ang mga mukha ng mga taong ito ay naging mas madilim at solemn sa sandaling ito dahil sa mga salita ni Lin Yan. Ang taong ito ay tinatawag na Yao Sheng. Siya ay mula sa gang ni Lin Qing. Siya ay may nararamdaman para kay Liu Fei. Noong nakaraan, nais niyang pumunta at humanap ng gulo sa iyo pagkatapos marinig ang hidwaan sa pagitan mo at ni Liu Fei. Gayunpaman, pansamantala siyang pinigilan ni Liu Qing. Huwag maliitin ang taong ito. Bagamat siya ay mukhang isang kapatid, ang kanyang lakas sa ranggo ay mas malakas kaysa sa kanyang ika-17. Cheng ngayon, sa palagay ko dapat ay nasa isang 7-star Dowling. Tinagilid ni Lin Yan ang kanyang ulo at ngumiti kay Xiao Yan. Bahagyang tumanggaw si Xiao Yan. Sa pagiging ika-17 sa strong rankang, ang mga tao ay may sapat na dahilan para hindi maliitin ang lalaking ito na nagsalita sa medyo pambabae na paraan. Sa hitsura ng kanyang mga sinabi kanina, malinaw na hindi siya maituturing na palakaibigan sa kanya. Malamang nakaramihan sa kanyang mga damdamin ay ang pagkapuot. Gayunpaman, hindi masyadong nag-alala si Xiao Yan dahil dito. Bagamat malakas ang kabilang partido, hindi siya naging dahilan upang makaramdam ng kaunting takot si Xiao Yan. Kung talagang gusto niyang makipag-spar at lumaban, ang una ay maaaring direktang umatake. Ang 7-star Dowling ay hindi sapat upang maging sanhi ng matinding pagkabugbog kay Xiao Yan dahil sa kasalukuyang kakayahan at mga triumph card ng huli. Maaari kang maging mayabang ngayon. Si Brother Liu Qing ang magpapasare sa iyo ng maingay mong bibig sa grand competition. Si Yao Sheng, na may pinakamalaking puot sa mga taong tumutuya sa kanya bilang isang kagandahan, ay nagsalita sa madilim na boses habang nakasuot ng berdeng mukha. Ang kanyang madilim at malamig na tingin ay agad na bumaling kay Xiao Yan sa tabi ni Liu Qing habang malamig na sinabi. Huwag mong isipin na sapat na para sa iyo na dominahin ang Inner Academy sa pamamagitan ng pagtalo sa ilang hindi kwalipikadong manok at aso. Kung hindi dahil sa paghiling ni Brother Liu Qing sa amin na huwag magdulot ng hindi kailangang gulo sa panahong ito, malamang na mawawala ang lahat ng iyong mukha sa harap ng mga estudyante sa lahat ng pagkakataon. Ikinalat ni Xiao Yan ang kanyang mga kamay at ngumiti habang sinabi. Kung sa tingin mo ay may kakayahan ka, maaari kang pumunta at maglabas ng hamon anumang oras. Ang pagiging maingay ngayon ay hindi nagpapaliwanag sa gintong nilalaman ng ika-17 ranggo na ito sa strong rankang. Hahaha. Napakahusay. Natatakot ang mga paa ko. Tumawa ng malakas si Lin Yan sa gilid. Ang mga mata ni Yao Sheng ay unti-unting nagdilim at nanlamig. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas pangit din matapos ma-provoke sa publiko ng isang bagong estudyante na pumasok sa strong rankang nang wala pang 2 dosenang araw. Ang kanyang tingin ay parang makamandag na ahas habang matamang nakatitig kay Xiao Yan. Mabagal siyang humakbang pasulong.
Isang malakas na aura ang biglang lumabas ng paputok at agad na tinangay ang buong lugar. Ganun din. Nangako na ako kay Fair na tuturuan kang bastops ka ng isang maayos na leksyon matagal na ang nakalipas. Isipin mo ang iyong sarili na malas na nakilala kita ngayon. Ang madilim na boses ni Yao Sheng ay umalangaw-ngaw sa loob ng ika-6 na antas. Ang mga thread ng pagpatay na layunin na nakapaloob sa loob ay naging sanhi ng nakapalibot na nagninangas na mainit na kapaligiran na bahagyang nabawasan. Napaangat din ang sulok ng bibig ni Xiaoyan sa isang makapal na ngiti. Mabigat siyang hakbang pasulong. Tahimik na kumalat ang mga thread ng maliliit na crack lines sa matigas na bato. Sasamahan kita. Battle Through the Heavens. Kabanata 550. Paunang pagpapalitan. Medyo naging tahimik ang maluwang na resting area dahil sa mabangis na aura na biglang sumabog mula sa dalawang tao. Kaagad, mahigit 10 figure ng tao sa kanilang paligid ang umatras ng ilang hakbang habang nakasuot ng mga mukha na nagpapakitang mag-e-enjoy sila sa palabas. Bagamat maaaring taasan ng isang tao ang bilis ng pagsasanay sa pamamagitan ng paglilinang sa tore, ito ay lubhang mapurol at nakakainip. Natural na tuwang-tuwa silang panoorin ang gayong nakakatuwang aktibidad ngayong may nagsimula ng away. Nagulat din si Lin Yan nang makita niya si Xiaoyan na direktang nakatanggap ng hamon ni Yao Sheng. Ihihinto na sana niya ang laban nang mag-isip siya sandali. Gayunpaman, hindi siya nagsalita. Bagamat ang lakas ni Xiaoyan ay tulad lamang ng isang 2-star Dowling sa ibabaw, malinaw niyang alam na ang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban ng taong ito ay higit na lumampas sa antas na ito. Kaya naman, hindi isang madaling bagay para kay Yao Sheng na talunin si Xiaoyan kahit nasa lakas ng dating. Maganda rin para sa kanya na maramdaman ang kaunting lakas ng pakikipaglaban ng nangungunang 20 sa strong ranking. Naisip ni Lin Yan sa kanyang puso habang siya ay umatras. Nakangiti siya habang kinakausap si Xiaoyan. Ipadala ang kapatid na ito at tingnan kung maglakas loob pa rin siyang gumawa ng ingay sa iyo. Ngumiti si Xiaoyan at muling humakbang pasulong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang isang malaking heavy Zuan ruler ay nagdala ng isang matalim na tunog mula sa pagpunit ng hangin habang ito ay lumitaw sa kanyang mga kamay mula sa kung saan. Kinawayan ni Xiaoyan ang mabigat na ruler at itinutok ito kay Yao Cheng mula sa malayo. Ang layunin ng pakikipaglaban sa katawan ni Xiaoyan ay lumundag ng hindi nagpapahinga sa ganitong uri ng sitwasyon, na naging sanhi ng paulit-ulit na pagtaas ng kanyang chi. Sa ilalim ng lalong lumalakas na aura ni Xiaoyan, ang mga mukha ng ilan sa mga tao sa paligid ay nagpakita ng mahinang pagkabigla habang tahimik silang nagsasalita sa kanilang mga puso. Ang taong ito ay talagang katulad ng sinasabi sa mga tsismis. Siya ay may malakas na lakas sa pakikipaglaban na lubos na hindi katumbas ng lakas sa ibabaw. Tinitigan ni Yao Cheng ang paulit-ulit na pag-akyat ng aura ni Xiaoyan sa isang siksik at malamig na paraan. Ang kanyang mga kamay ay umikot at isang napakayaman na dark blue na Daoqi ay lumabas. Kasunod ng paglitaw ng madilim na asol na Daoqi na ito, ang mga hibla ng ambon ay natipon sa paligid niya. Sa isang saglit lang, lumitaw ang isang kumpol ng mga hadlang sa tubig na nagdadala ng mga thread na may madilim na itim na kulay. Binalot nila si Yao Cheng mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang mga ripple ay paulit-ulit na umiikot sa ibabaw ng water barrier, na parang gumagalaw na katawan na walang tigil na umiikot. Mag-ingat ng kaunti. Ito ang talento ng taong ito, secluded whale water wall. Dalubhasa ito sa pagharap sa isang malakas na pisikal na kalaban na tulad mo. Mukhang naiintindihan ka ng taong ito. Ang kanyang unang pag-atake ay isang kasanayang pumipigil sa iyo. Tinaas ni Lin Yan ang kanyang mga kilay at nagsalita ng malakas nang makita niya ang dark black water barrier na pinagsama-sama at nabuo ni Yao Cheng. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad naman siyang tumango. Lumilitaw na ang taong ito ay talagang may napakalakas na kakayahan upang maging ika-17 ranggo sa strong ranking. Gayunpaman, ang kabilang partido ay isang dalubhasa sa water affinity. Si Xiaoyan ay hindi kailanman nagkaroon ng kahit katiting na takot kapag nahaharap sa isang kalaban na may ganitong pagkakahawig. Umangat ang sulok ng bibig ni Xiaoyan sa lamig. Ang mga sinulid ng napakalamlam berdeng mga panla ng apoy ay nakapulupot sa mabigat na pinuno habang kinulong ni Daoqi. Sa suporta ng Green Lotus Core Flame,
Ang isang ordinaryong water affinity na Daoqi ay makakapagpakita lamang ng 70% hanggang 80% ng lakas nito sa harap niya. Ano ang silbi kahit na alam mo ang tungkol dito? Si Yao Sheng ay hindi nababalisa sa kabila ng lahat ng itinuro ni Lin Yan. Ang tanging ginawa ng una ay nagsalita ng isang madilim at malamig na tawa. Maaaring hindi iyon ang kaso. Ngumiti si Xiaoyan at nagtama. Ang kanyang mga paa ay biglang bumagsak sa lupa at isang bahagyang tunog ng dumadagandong na kulog ang umalangaw-ngaw. Ang kanyang katawan ay naging malabo, itim na anino sa harap ng maraming nakatulala na mga tingin sa paligid niya habang siya ay pumutok ng paputok kay Yao Cheng habang gumagalaw na parang multo. Ang madilim na lamig sa mga mata ni Yao Cheng ay lalong tumindi habang pinakipot niya ang mga ito at pinagmamasdan ang parang kulog na itim na linya. Ang walang tigil na dami ng makapangyarihang Daoqi ay mabilis na dumaloy at gumalaw sa loob ng kanyang katawan. Ang dalawang makapangyarihang aura ay lalong lumakas sa loob ng arena. Isang mabangis na banggaan ang agad na sumabog sa loob ng lugar nitong ika-6 na antas ng interior ng tore. Para sa bilis ni Xiaoyan, ang layo ng ilang dose-dosenang metro ay kinuha lamang ang oras upang kumurap. Gayunpaman, ang mga taong naruroon ay hindi ordinaryong tao. Kaya naman, ang kanilang mga mata ay mahigpit na nakasunod sa kanya sa kabila ng kanyang napakabilis na bilis. Biglang lumitaw ang figure ni Xiaoyan sa hangin. Tiningnan niya si Yao Cheng sa ibaba at bumungad sa kanyang mukha ang bangis. Sumabog na naman ang lakas ng mabigat na ruler sa kanyang kamay. Sa isang iglap, isang napakatalam na sonic boom ang malakas na tumunog sa buong ika-6 na antas habang ang mabigat na ruler ay ibinaba at nabuo. Nang maramdaman ang lakas ng hak na ito ni Xiaoyan, lumitaw din ang kaseryosohan sa mga mata ni Yao Sheng, na nakakaramdam ng kaunting paghamak sa kanyang puso. Ang magkabilang kamay ni Yao Sheng ay sumayaw at ang mga sinulid ng maitim na basang Daoqi ay mabilis na lumabas. Sa wakas, mabilis silang nagsama-sama sa isang lambat ng tubig sa itaas ng kanyang ulo na pinapakain ng walang katapusang mga patong ng Daoqi. Bang! Ang mabigat na ruler ay may dalang malaking lakas ng dam-apo ito sa mga patong ng makakapal na lambat ng tubig na Daoqi. Kaagad, ang mga pagbabago-bago ng puwersa na nakikita ng mata ay lumabas na parang alon ng tubig mula sa punto ng pakikipag-ugnay. Bahagyang napakunot ang noo ni Xiaoyan habang nagsasalpukan ang dalawa. Nararamdaman niya na ang maraming mga hibla ng tubig na bumubuo ng lambat na naglalaman ng kakaibang puwersa ng pagdirikit. Bagamat ang puwersa ng pagdirikit nito ay hindi mahina, ang lakas ng mabigat na pinuno ay nawasak pa rin ang halos 100 patong ng lambat ng tubig ng Daoqi sa loob ng ilang minuto na para bang hinihiwa nito ang ilang mahihina at bulok na bagay. Gayunpaman, maaaring mabilis ang pagkasira, ngunit hindi rin mabagal ang rate kung saan pinagsama-sama ni Yao Sheng ang lambat ng tubig. Mabilis na sumayaw ang kanyang mga kamay kahit na nagpapakita ng maraming after images. Ang lambat ng tubig ay mabilis na bumalik sa hugis sa ilalim ng pagsasayaw ng mga after images. Sa pagsabog ng dalawa, ang puwersa ng pagdirikit na nasa siksik na lambat ng tubig ng Daoqi ay ganap na nagpatibay sa mabigat na pinuno sa hangin nang ang mabigat na pinuno ay kalahating talampakan lamang mula sa ulo ni Yao Sheng. Bagamat ang mabigat na pinuno ay mahigpit na napatigil, ang puwersang nakapaloob dito ay dumaan pa rin sa kalawakan habang inaalog nito ang maayos na buhok ni Yao Cheng hanggang sa kumalat ito sa buong lugar. Ang ulo ni Yao Sheng ay inalog-alog ng hangin hanggang sa siya ay nahihilo saglit. Ang kanyang mukha ay agad na naging pangit. It was really unexpected that he was in a disadvantage after having just made contact. Bagamat hindi siya nasaktan, ang kanyang hitsura ay naging lubhang miserable. Paano niya ito, na lubos na nagpahalaga sa reputasyon, ay magtitiis nito? Isang mahinang galit na dagandong ang lumabas mula sa lalamunan ni Yao Sheng. Ang kanyang kanang kamay ay biglang kumulot sa hugis ng kuko habang ang mga yapot ng kulay itim na Daoqi ay mabilis na tinakpan ito. Sa wakas, naismento ito sa isang napakatalas na kulay itim na kuko. Gumalaw ang kuko at naputol ang matutulis na mga kuko sa hangin, na punit patungo kay Xiaoyan, na lumulutang sa hangin sa kanyang harapan. Mahigpit na hinawakan ng mga kamay ni Xiaoyan ang heavy Zuan ruler. Pumutok ang puwersa sa kanyang katawan at hinugot niya iyon mula sa malagkit na lambat na iyon.
Ang kanyang katawan ay gamulong minsan sa himpapawid bago ang kanyang mga paa na nakabalot sa berdeng kulay na Daochi ay marahas na nabangga sa kamay ni Yao Sheng. Bang! Isang mababang muffled na tunog ang lumitaw. Mabilis na napaatras ang dalawa sa ilalim ng pagtataboy ng puwersa. Ilang sandali pa, marahas na tinapakan ni Yao Sheng ang lupa at pinatatag ang kanyang katawan nang lumapag si Xiaoyan mula sa himpapawid. Sinulyapan niya ang mga paa ni Xiaoyan sa malamig na paraan at isang malamig na tawa lang ang pinakawalan niya nang makitang napunit ang sapatos ng huli, na naging malaking butas. Ang halos madalian na away ng dalawa ay lubhang mapanganib. Ang kanilang mga pag-atake ay mabigat at kung anumang partido ay hindi gaanong pabaya, ang partidong iyon ay haantong sa malubhang pinsala. Ang ganitong uri ng kapana-panabik na labanan ay naging dahilan upang ang mga nakapaligid na madla ay hindi sinasadyang tumanggo ng tahimik sa kabila ng pagiging malakas nilang lahat. Itong Xiaoyan ay talagang tumyupad sa kanyang reputasyon. Hindi naman talaga siya napunta sa isang disadvantage nang harapin ang ika-17 ranggo na si Yao Sheng sa isang matinding laban. Ang water affinity ng taong ito na Daochi ay talagang nagtataglay ng maliit na corrosive effect. Ito ay talagang kakaiba. Kung hindi dahil sa Heavenly Flame na lihim na niresolba ito, malamang na ako ay nakaranas ng kaunting kawalan. Marahang niyugyog ni Xiaoyan ang kanyang binti habang nagsasalita siya ng may pagtataka sa kanyang puso. Sa sandaling makipag-ugnayan sila, malinaw niyang naramdaman na ang Daochi ng kabilang partido ay nagtataglay ng isang uri ng corrosive effect. Hihihi. Xiaoyan, hindi masama. Itinaas ni Lin Yan ang kanyang hinlalaki patungo kay Xiaoyan. Kahit na siya ay hindi makahanap ng maraming problema sa away kanina. Nakaramdam din ng kaunting sorpresa si Lin Yan na talagang hindi matalo si Xiaoyan sa ganitong uri ng palitan. Bagamat si Yao Sheng ay 7-star Dowling lamang, ang isang ordinaryong 8-star Dowling ay mahihirapang talunin siya dahil sa kanyang Daochi na medyo kakaiba. Ang pagganap na ito ni Xiaoyan ay walang alinlangan na lumampas sa kanyang inaasahan. Ito ay isang warm-up lamang. Ano ang dapat ipagmalaki? Nagdilim ang mukha ni Yao Sheng. Ang kanyang boses ay kasing madilim at malamig ng kanyang Daochi, na nagbibigay sa mga tao ng malamig na pakiramdam. Walang pakialam na sumulyap si Xiaoyan kay Yao Sheng. Wala naman siyang sinabing kalokohan. Sa isang alon ng kanyang mabigat na pinuno, ang kanyang Daochi ay nagsimulang mag-ipon muli. Tumigil kayong lahat. Gayunpaman, noong malapit ng mag-away muli sina Xiaoyan at Yao Sheng, isang malamig na singhot ang biglang tumunog. Kaagad, kakaibang lumitaw ang isang figure ng tao sa larangan ng digmaan. Ang isang matalim na nangingibabaw na aura ay agad na lumabas ng paputok sa napakaraming paraan. Ang mga thread ng crack lines ay mabilis na kumalat mula sa ilalim ng mga paa ng figure na iyon, at pinahaba ang mga ito hanggang sa gilid ng resting area bago unti-unting bumagal. Ang pamilyar na matalim na aura ay naging dahilan upang agad na malaman ng lahat na naruroon kung sino ang dumating. Ang paggalang at kaseryosohan ay agad na lumitaw sa mga mata ng karamihan ng mga tao. Maliwanag, ang taong dumating ay may sapat na timbang kahit na sa puso ng mga taong ito, na matatawag na mga nangungunang eksperto ng Inner Academy. Dahan-dahan ang binawi ni Xiaoyan ang mabigat na ruler sa kanyang kamay. Nanliit ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Liu Qing na lumitaw sa larangan ng digmaan. Hindi nagbago kahit kaunti ang ekspresyon niya at hindi siya nagpahayag ng paggalang o anumang emosyon. Brother Liu Qing. Agad na natuwa si Yao Sheng nang makita niyang lumitaw si Liu Qing. Ikinaway ni Liu Qing ang kanyang kamay at pinigilan ang boses ni Yao Sheng. Sinulyapan niya sina Xiaoyan at Lin Yan habang sinabi niya sa walang malasakit na boses. Sinabi ko na dapat unahin natin ang pagsasanay ngayon. Anumang sama ng loob ay maaaring ayusin sa grand competition. Tinitigan ng malalim ni Liu Qing si Xiaoyan nang matapos ang kanyang mga salita. Maliwanag, malalim ang alaala niya para sa huli. Ibinuka ni Yao Sheng ang kanyang bibig nang marinig niya ito. Tango-tango lang ang naisagot niya. Madilim at malamig ang kanyang tingin habang lumingon kay Xiaoyan. Madiin niyang sinabi. Isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte sa oras na ito. Sana, hindi tayo magkita sa grand competition. Kung hindi,
Malamang na hindi ka kasing swerte ngayon. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Tinatamad siyang mag-abala sa mga masasamang salita. Ang ginawa lang niya ay itinapon ang kanyang tingin kay Liu Qing. Ang taong ito ang pinakamalakas niyang kalaban. Kahit na sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, wala siyang lubos na pagtitiwala. Xiaoyan, talagang naidulot mo sa akin ang labis na interes sa iyo. Bagamat ang kalaban ko ay si Lin Shuya, umaasa din ako na magkakaroon ka ng kakayahang sumikip sa oras na iyon. Gayunpaman, dapat mong tandaan na ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran sa Grand Competition. Bagamat ang Inner Academy ay may panuntunan na nagbabawal sa paggamit ng isang killing move, ang mga kamay ng isang tao ay may mga kamay at mga mata. Walang pakialam na sabi ni Liu Qing. Ang kanyang boses ay may mahinang babala. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Natural na naiintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Liu Qing. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang may malambing na boses. Si Xiaoyan ay isang taong pinoprotektahan ko. Sino ang nang-ahas na hawakan siya? Malinaw at gumagalaw ang malambing na boses. Gayunpaman, sa sandaling tumunog ang boses, ang mga ekspresyon ng lahat sa buong resting area, maliban kay Xiaoyan, ay lubhang nagbago. Inilipat nila ang kanilang mga tingin bago tuluyang nakita ang isang maliit na figurine ng tao na nakatayo sa pintuan ng isang silid ng pagsasanay.